Isang magandang buhay sa ating lahat, mga ka-Health Talk. Narito muli ang inyong lingkod, Rovi Velasco ng DZRV 97.1. At welcome sa programang Health Matters, Payong Kalusugan. With an objective of achieving a healthy mind, body, and soul, ngayong umaga nga mga ka-Health Talk, ating pag-uusapan ang isa sa mga sakit na hindi natin gaanong natatalakay at napagtutuunan ng pansin. Ang tuberculosis o mas kilala bilang TB. And to make this discussion more fruitful, sasamahan tayo ngayong umaga ng ating panauhin sa radyo. He is an advocate to help fight tuberculosis in the Philippines. He also belongs to a community group in their local barangay conducting regular morning exercises para sa mas magandang kalusugan at pangangatawan. At hindi lang yan mga ka-Health Talk, patuloy rin ang kanilang pag-aaral kasama ng Stop TB Philippines para mas mapagtibay ang mga solusyon at advokasya para malunasan ang TB. Let us welcome on air Sir Joshua Goko, a member and research officer from Stop TB Partnership Philippines. Good morning Sir Joshua ko. Ayan mga ka-Health Talk, kasama natin ngayon dito sa studio mismo si Sir Joshua to help us be informed and aware of his advocacy to fight tuberculosis. Isang magandang buhay po, Sir Joshua. Good morning po sa inyong lahat at good morning din, Rovi. Ayan sir, bati naman po tayo sa ating mga tagapakinig, ang ating pong mga ka-Health Talk. Good morning sa mga listeners natin sa DZRV 97.1. Hello mga ka-Health Talk. Welcome po Sir Joshua dito sa DZRV 97.1 at maraming salamat po sa pagpapaunlak ng interview na ito. So ayan mga ka-Health Talk, wag na nating patagalin pa, talaga namang sulitin na natin habang nandito si Sir Joshua. So Sir Joshua, ano po ba yung background? Can you tell us a little bit about your background and what led you to become an advocate for fighting tuberculosis? Ako isang healthcare professional at throughout my career, I've had the opportunity to work with communities that are deeply affected by infectious diseases, particularly tuberculosis. What really struck me about TB is how it's disease that affects not just the person who is sick, but the entire community. In many cases, it's preventable and treatable. Pero dahil sa lack of awareness, resources at access sa healthcare, maraming tao ang nagiging biktima nito. Totally agree, Sir Joshua. I feel like konti lang yung may awareness and resources and of course access sa healthcare para mas mapalawig pa yung mga gamot at lunas para sa tuberculosis. Exactly. Kaya nga I became passionate about fighting TB because I saw how it disproportionately affects marginalized communities. Yung mga taong hindi kayang mag-access ng healthcare o kaya naman may mga stigma pa na nakakabit sa sakit na ito. I realized na a lot of people don't even know that TB is curable if caught early. So I decided to become an advocate, to raise awareness and to fight for better healthcare access. Kasi naniniwala ako na walang tao ang dapat mag-suffer mula sa sakit na ito when we have the knowledge and tools to combat it. It's all about education, prevention, and making sure na everyone, no matter their social status, has access to the right treatment. Ang ganda nun, yung sinabi ni Sir Joshua na it's about education, prevention, and making sure na everyone, regardless of their social status, ay may access to the right treatment. Ikwento nyo naman sa amin, sir, paano kayo na-involve sa TB community and what role did you play in it? Nagsimula kasi akong ma-involve sa TB community nung nagkaroon ako ng opportunity to work with local health organizations and NGOs na tumutok sa mga infectious diseases, including tuberculosis. Isa sa mga unang proyekto ko was working in communities where TB cases were really high. And doon ko nakita yung mga challenges na kinakaharap ng mga tao. Madami sa kanila hindi nila alam na may TB sila o kaya nahihirapan silang maghanap ng treatment dahil sa lack of access sa healthcare facilities. Ang role ko sa TB community ay bilang advocate at educator. I help raise awareness about TB prevention and treatment options.
And I also work with local healthcare workers to improve their capacity to diagnose and treat TB. Kasama na rin dito yung mga efforts para labanan ang stigma na may kinalaman sa sakit na to. Kasi often, people avoid getting tested or treated dahil natatakot sila sa judgment ng iba. So, ang focus ko is not just medical, kundi pati na rin sa education at pagtulong sa mga komunidad na magkaroon ng tamang kaalaman tungkol sa TB. By being involved in research, outreach programs, and policy advocacies, I aim to be part of the larger effort to eliminate TB. Grabe! Thank you so much, Sir Joshua, sa napakaganda po ninyong advocacy to help fight TB para sa bayan. Paano naman po, sir, yung experience ninyo or probably the experiences of other people influenced your commitment to the cause to help fight TB? Ang personal na experience ko at yung mga kwento ng mga tao na nakilala ko talaga ang nagpatibay ng commitment ko to fight TB. Sa trabaho ko kasi madami akong nakakausap na nahihirapan dahil sa kakulangan ng impormasyon about TB. Kaya late na sila nadadiagnose or worse, dumating pa sa point na naging severe na yung sakit nila. Nakakalungkot kasi ang TB ay isang sakit na kayang-kaya naman gamutin pero dahil sa stigma na kakulangan ng awareness, marami ang napag-iiwanan. Isa pang experience na nagbigay din sa kahalagan sa laban na ito ay yung katrabaho ko. Yung isa pang health worker na may personal experience sa TB. Naging survivor siya ng TB at nakita ko yung paano niya nilabanan. Hindi lang ang sakit kundi pati na rin yung stigma na kasabay ng diagnosis. Yung mga kwento nilang ganun, pati na rin yung mga pamilya na naapektuhan, really pushed me to become more vocal about it. Kasi hindi lang yung pasyente ang apektado, pati yung buong pamilya at komunidad. Yung realization na if we can improve early detection, treatment access, at awareness, mas madali na natin matatapos ang ganitong mga kaso. So, yung mga kwentong ganito, lalo na yung mga naranasan ng mga tao sa paligid ko, nagbigay ng malalim na dahilan para magpatuloy sa advocacy na ito. Naniniwala akong kaya nating tapusin ang TB at importante na magtulungan tayong lahat mula sa gobyerno, mga healthcare workers at mga komunidad para ito ay mawala sa ating society. Totally agree, Sir Joshua, na yung movement na ito ay hindi lang movement ng isang organization o grupo. It should be a collaborative effort from our government, like you said, our healthcare workers, and I think also our communities. Now, doon naman tayo, Sir Joshua, sa mga common misconceptions about TB. What do you think, sir, are the most common misconceptions about it? Yes, oo. Isa sa mga pinaka-common na misconceptions pala is tungkol sa TB ay yung akala ng marami nakakamatay na siya agad. Dahil nga sa stigma na naka-attach sa sakit, maraming tao ang nag-iisip na kapag may TB ka, wala na, parang wala ng pag-asa. Pero ang totoo, TB is treatable at kung maagapan at magamot ng tama, pwede ka talagang gumaling. Siguro, isa pa sa mga misconceptions ay yung belief na TB is only a poor person's disease. Maraming tao ang nag-iisip na ang TB ay para lang sa mga taong mahihirap o yung mga hindi nag-iingat sa kalusugan. Kaya't hindi nila iniisip na baka sila ay mahawa. Pero ang totoo, anyone can get TB, regardless of social status. Ang mahalaga lang ay ma-diagnose natin ng maaga kasi kapag hindi matututukan, doon na nagiging serious ang kaso. And then, marami rin ang hindi nakakalam na ang TB ay hindi lang lung disease. Kala ng iba kapag TB, laging sa baga lang. Pero actually, pwede ring mag-spread ang TB sa ibang bahagi ng katawan tulad ng kidney, spine at even sa utak. Sa lungs. Kaya't importante hindi lang mag-focus sa typical na symptoms tulad ng ubo, kundi dapat aware din tayo sa iba pang signs. And lastly, ang misconception din is that TB is already eradicated or wala na. Hindi na to problema, ganon. Pero ang totoo, TB is still one of the leading causes of death sa buong mundo, especially sa countries like the Philippines. Kaya kailangan natin na mas malawak na education at awareness para ma-address ang mga misconceptions na ito at matulungan ang mga tao na malaman kung paano nila maiiwasan o matututukan ang sakit na ito.
Sir, you mentioned about other early signs of TB. Ano pa po ba yun, sir? Ano pa po ba yung mga yun? Well, based sa research ko, ito ang mga common signs na dapat bantayan bukod sa ubo, no? Yung pagkapagod. Kung lagi kang pagod kahit hindi ka naman masyadong gumagalaw and lagnat yan. Oh, Laging may konting okay. lagnat lalo na sa gabi. Tsaka minsan din pag nagpapawis ka sa gabi kahit hindi naman mainit or minsan kahit naka-electric fan ka pa ganyan pinapawisan ka. At ang fourth is pagbaba ng timbang. Yung biglang bumababa yung timbang mo na hindi ka naman nagda-diet, no? Walang ganang kumain, syempre kasama na din yan. At ang pagduduwal at pagsusuka. Minsan din ang paninikip ng dibdib kung may masakit or kung masakit ang dibdib o hirap kang makahinga. And in some worst cases, minsan pag-ubo ng dugo, no? And ito din medyo minsan sumasakit or pagmamaga ng ibang parts ng katawan. So kung may na-experience kayong mga symptoms na to, magpa-check na agad, no? Magpa-check up na tayo agad. Tama yung sinabi mo, Sir Joshua. I think it's really important na magpatingin tayo agad sa doctor. And thank you, Sir Joshua, for all these information. Para sa ating mga listeners, ako rin, Sir Josh, hindi rin talaga ako familiar sa other signs of TB, to be honest. But this discussion is such an eye-opener. For our next question, Sir Joshua, actually galing to sa isa nating listener from @Purple Hearts. What do you think is the importance of addressing TB from a public health standpoint? Yes, oo. So, mahalaga na i-address ang TB mula sa isang public health standpoint dahil ang TB ay isang highly contagious na sakit. Kapag hindi ito naagapan, mabilis itong kumalat sa komunidad natin at maraming tao ang maapektuhan. Hindi lang yung may sakit, kundi pati yung mga taong malapit sa kanila. Yung mga families, magkakaibigan o pwede yan mag-spread sa buong community. Kaya kung hindi ito maagapan, magiging mas malaki ang burden sa healthcare system. At mas marami ang magkakaroon ng complications or pwede pang mamatay, no? Isa pa nga pala, Yes, go ahead po, sir. ang TB ay isang sakit na kayang gamutin. Pero kung hindi ito matututukan, pwedeng magtagal at maging chronic, no? Kaya't lumalaki ang gastos para sa treatment. Kung mas marami ang hindi natutulungan, mas lalala ang problema. Kaya't nagiging burden hindi lang sa mga pasyente, kundi pati sa economy natin, no? Pagdating sa public health naman, importante rin na mawala ang stigma sa TB. Kasi maraming tao ang nag-a-avoid magpatingin o magpa-test dahil sa takot na husgaan, no? Kung we address it openly, maiwasan natin ang pagka-late na diagnosis at magiging mas madali ang paggagamot. Kaya naman sa pamamagitan ng education, mas malawak na ang awareness campaigns at pagbibigay ng access sa tamang gamot, mas makokontrol natin ang spread ng TB at mas maraming buhay ang maliligtas natin. Totally agree po dyan, sir. Sir Joshua, na-mention niyo po yung challenges and stigma about TB. Follow-up question lang po, what do you think are the challenges or kahit yung mga main challenges lang po that we face in tackling TB globally and I guess locally na rin? Well, maraming challenges na kinakaharap natin pagtutok sa tuberculosis, both globally and locally. Una siguro yung lack of awareness, no? Marami sa mga tao, lalo na sa mga malalayong komunidad, hindi pa rin fully aware na may TB sila o kaya hindi nila alam na treatable at curable naman pala ito. Yung stigma na kasama ng TB ay isang malaking hadlang din. Kasi dahil sa takot na mahusgahan, maraming taong ayaw magpatingin o magpa-test. So, it's hard to identify and treat cases early, no? Second, I guess yung limited access to healthcare natin. Sa maraming lugar, lalo na sa mga rural areas or, marginalized na communities,
kulang talaga ang healthcare facilities at mga healthcare workers. Dahil dito nahihirapan ng mga tao na makakuha ng tamang diagnosis or treatment, no? Even sa mga urban areas, minsan kulang pa rin ang access ng mga gamot or mga diagnostic tools, no? And another one is yung drug-resistant TB. Sa mga ibang bansa na matataas ang kaso ng TB, nagiging problema ang multi-drug resistant TB or tinatawag na MDR-TB. Ang MDR-TB ay mahirap gamutin at mas mahal ang paggagamot. Nangyayari to pag hindi tinatapos ng pasyente ang kanilang treatment regimen, kaya lumalaban ang bakterya sa gamot, no? Lumalakas siya, kumbaga. Pang-apat, yung funding din. Kulang pa rin ang pondo para sa TB programs, lalo na sa mga low-income countries kagaya sa atin sa Philippines. Without enough funding, mahirap mag-set up ng mga mass screening treatment o mga programs o mga education hubs and campaigns, no? Tsaka isa pa ang mahalaga, yung political will. Minsan kahit may mga solution naman na, nahihirapan ang bansa na mag-implement ng effective na control measures para sa TV dahil sa mga policy issues, no? Mga political priorities o kakulangan ng mga coordinations among agencies. So para maging successful sa laban kontra TB, kailangan natin magtulungan talaga sa mga challenge na ito. Improve pa natin talaga yung awareness natin, magbigay ng maraming resources para sa mga healthcare at mag-focus sa mga prevention at early treatment, no? I'd like to agree with what you said, Sir Joshua, na yung access natin to healthcare talagang kulang pa, lalo na if you go to some remote areas dito sa Pilipinas. I really hope, and I know that we both hope, that these challenges will soon be addressed, lalo na ng mga kinauukulan. Pero doon naman tayo on the positive side of things. Share mo naman sa amin, Sir Joshua, yung mga success stories or mga positive outcomes from your work or the work of the organization in the fight or in your fight against TB. Yes, oo, may mga success stories akong gustong ibahagi na talagang nagpapakita ng impact ng tamang intervention sa laban kontra sa TB. Isa na dito yung naalala ko yung kwento ng isang community sa probinsya kung saan kami nagkaroon ng isang malaking TB awareness campaign, no? Dati madami sa kanila yung hindi pa nakakaalam na may TB sila or kaya takot lang silang magpatingin dahil sa stigma nga. Nagkaroon kami ng mga free TB screenings, pati na rin mga info sessions kung paano malaman kung may TB at kung paano ito gagamutin, no? And then dahil dito, maraming tao na nag-decide na magpatingin din. Isa dito yung naalala ko si Mang Fred, no? Isang matandang farmer na matagal nang may ubo pero hindi niya pinapansin. Yung magpa-test siya ay lumabas na positive pala siya sa TB pero dahil na-diagnose siya agad, nakuha siya ng tamang gamot at treatment. After ilang buwan lang ay gumaling na din siya. Hindi lang siya actually. Pati yung mga kapwa niyang farmers ay naging mas aware tungkol sa sakit, no? Mabilis na kumalat sa komunidad na ang TB ay treatable. Kaya marami pang ibang tao ang pumunta sa health center para magpa-test at makakuha ng tulong. I'd say another success story is yung isang community outreach program namin na nag-focus sa mga urban poor areas. Dito, kami ay nagbigay ng mobile TB clinics kung saan sa mga tao mismo ay hindi na kailangan pumunta sa hospital para magpa-check up. Pinuntahan namin sila sa kanilang mga lugar, nagbigay ng TB education at nag-screen ng mga tao. Isa sa mga na-diagnose ay si Ruby, isang nanay na may maliliit na anak. Dahil na-detect nga namin agad yung symptoms niya, hindi na kumalat ang sakit niya at na fully recovered na din siya. Other than that, marami ring ibang nagsimula magtulungan sa community para mas mapalaganap ang information tungkol sa TB prevention. These stories show that with the right approach, early detection,
education and support from the community, TB can be controlled. No? People can recover. It gives me hope lang na kapag nagtutulungan tayo ay mas marami pa talagang buhay na pwede nating masave, no? Grabe, iba ka, Sir Joshua. Really admire your passion and advocacy. I'm sure na marami rin ang na-inspire sa ating mga ka-health talk ngayong araw. Siguro, Sir Joshua, last 2 questions na lang po before we end this program. And kuha po tayo ng isang question mula sa ating galing sa isa nating listener, sa isa nating ka-health talk. Ayan. Ano po sa tingin ninyo ang role ng international organization such as yung World Health Organization at iba pa pong mga community engagements sa pagpuksa sa TB, and how can they be more effective? So that's a good question, no? Kasi yung role ng international organizations tulad ng World Health Organization or yung mga iba pang community engagement ay sobrang importante din sa paglaban kontra ng TB. Yung WHO nga pala at iba pang international health bodies ay may malaking papel sa pagbibigay ng global guidance, funding, and technical support din sa mga bansa na may mataas ng kaso ng TB. Sila rin yung nagtatakda ng mga international standards or yung protocols natin para sa diagnosis, treatments at prevention ng TB. So ano nga ba yung papel ng WHO, no? So yung policy and guidelines, no? Ang WHO ay yung nagbibigay ng mga up-to-date guidelines kasi natin, yung tamang way of diagnosing at paggagamot ng TB. Pati na rin yung pag-handle ng mga, yung gaya ng sabi ko kanina, yung mga drug-resistant TB cases. Sila rin yung nag-establish ng mga best practices na pwedeng sundan ng bawat bansa, depende sa mga local needs natin, no? So sila rin yung nagsusubaybay sa progress ng bawat bansa sa pagtutok ng TB at pagko-coordinate ng mga international efforts para ma-reduce ang global TB burden. Binibigyan din nila ng technical assistance ang mga bansa na yung kagaya sa atin minsan na matataas ang kaso ng TB. In terms of funding and resource naman, malaking bahagi ng funding para sa TB control programs ay nanggagaling din sa WHO at yung mga global initiatives tulad ng Global Fund. Yung mga pondong ito ay ginagamit para sa research, pagbili ng gamot, yung pagpapalawak ng healthcare infrastructures din, yung pagpapalaganap ng TB awareness sa mga communities. And now, in terms of yung community engagement, yung nabanggit ko nga kanina, yung awareness and education and reducing stigma, and siguro more emphasis on the support system, no? Yung mga komunidad ay mahalaga rin ng pagbibigay ng emotional at yung mga logistic support sa mga patients natin. For example, pwede din silang magtulungan sa pagpapalakad ng treatment, siguraduhin natutuloy ang gamot ng pasyente, lalo na sa mga may hirap na komunidad, no? And I guess sa pamamagitan ng mga solid na partnerships siguro with international organizations or pwede din yung mga local governments natin at yung mga communities, magiging mas malakas yung laban natin for TB, no? Importante na may collaboration, resources at mga tamang education din tayo para mas mapabilis natin yung complete eradication ng TB. Siguro, Sir Joshua, to wrap everything up and for my last question, ano po yung hope ninyo? What do you hope to see in the next 5 to 10 years in terms of fighting TB, prevention and control?
In the next siguro 5 or even 10 years, my biggest hope would be yung pag-decline ng global decline ng TB cases, at sana maging mas malapit na din tayo sa eradication ng TB bilang public health threat. Gusto ko rin yung makita na mas marami pa sanang community ang may access na mas mabilis na at mas murang testing centers. And kahit yung mga remote areas din, syempre, 'di ba? Sana rin mas maraming local health programs na focus sa education at prevention, pati na rin ang mga pagtutok sa mga high-risk groups tulad ng mga homeless, prisoners natin, tsaka yung mga health workers din, no? Lastly, sana magkaroon tayo ng mga yung integrated approach nga kung saan ang TB control programs ay bahagi ng mas malawak na healthcare systems. At mas malawak pa yung global cooperation sana. Kung magtutulungan lahat ng mga sectors natin sa government, yung private sectors, and pati na rin yung community natin, edi syempre, sure na nating may eradicate na natin yung TB, no? Very well said, Sir Joshua. And once again, thank you so much po. Maraming salamat for giving us your time and effort. At kami po ay napaunlakan ninyo at ang ating mga ka-health talk sa isa na namang napakamakabuluhang diskusyon tungkol sa TB at ang paglaban sa sakit na ito. At ang ating pulot of the day, and siguro to wrap everything up, sana ay mas lumawak pa ang ating kaalaman sa tuberculosis. At actually, ang daming binigay na insight sa atin ngayon ni Sir Joshua, no? Kaya kayo din mga ka-health talk, ano ang inyong pulot of the day? Ang sa akin is tulad nga ng sinabi ni Sir Joshua, sana magkaroon tayo ng mas integrated na approach kung saan yung mga control programs para sa TB ay maging bahagi ng mas malawak na healthcare system. Sana globally din, no? Sana magkaroon din tayo ng mas malawak na global cooperation. Kasi I think personally, kung magtutulungan lahat ng sectors ng government and NGOs, private sectors, and even mga small communities, I believe mas mabilis nating matatapos ang TB. Yes, thank you din, DJ Rovi. Thank you, at dahil I hope that mas na-spread pa natin yung mga misconceptions sa TB, at I hope na yun nga, in the next 5 to 10 years ma-eradicate na natin yung TB. So thank you mga ka-health talk, no, for listening. Thank you once again sa ating bisita for today, Sir Joshua Goko, a member of Stop TB Partnership. Sir Joshua, maraming salamat po. Ayan, basa din muna tayo ng mga text messages mula sa ating mga ka-health talk from Red67. Thank you for this informative discussion po. Ang galing ni Sir Joshua. Maraming salamat. Ayan. Meron pa tayong isa. Ito naman mula kay Dalia Odulio. Also a TB advocate here, hoping for a better world na mas marami ang involved in our fight against TB. Ayan, maraming salamat po for listening. Miss Dalia, thank you very much. Isang makabuluhang diskusyon ang narinig natin ngayong umaga dito lamang sa Health Talk, Payong Kalusugan. Ako pong muli ang inyong lingkod, Rovi Velasco. And to end our program, here's a song brought to you by DZRV 97.1.